Hello guys, good morning dito sa ating munting channel na kung saan ang pag-uusapan natin muli ay physics. So walang iba kundi physics dahil ito po ang fundasyon ng sciences subject sa engineering. So, bago yan, basahin muna natin ang ating problem. Okay, ito pa rin po ay work problem, no? So basahin natin para mas maintindihan natin yung ating pag-uusapan. So, ang sabi dyan, a box is a drug horizontally along the floor using a rope. This time, meron na tayong rope. Yung last nating problem ay binagsak lang natin yung box. Alright, ito yung box. Binagsak lang natin. So, this time, gamit na yung rope. With 50 Newton of force which is inclined. Tapos meron pa tayong degree. Alright? Okay, with respect to the floor, the box should travel 1 kilometers from the starting point. How much work will be done? Okay, kuha tayong erasure na. Last time sa ating problem, ang ginamit natin para makuha yung work ay FD. Ano nga pala yung F? Ayan po ay force. At ang kanya pong unit ay Newton. Okay? Ang distance naman ay may unit, itong D naman ay distance. At ang unit naman yan ay meter. Right? Naka-SI tayo lagi. Depende naman dun sa choices. Kung ang choices natin ay naka-English, malamang English ang gagamitin natin mga unit. Pero this time, ang gamitin natin ay SI. So, ito po yung ating formula na gagamitin. But the thing is, meron tayong given na 30 degrees. Okay? So, kung atin pong titignan ng ating mga anong tawag doon? Protractor, nakalimutan ko na. So, ganyan siya, di ba? So, etong atin dito ay 90 degrees. Dito ay 0. Dito ay 180. So, ang sabi dyan, 30. Mga malamang nakaganyan yan. 30 degrees. Okay? Tapos, eto yung box. Okay? Box. Mas is-drawing natin ng mas malinaw. Para mas magets natin. Ito yung ating formula ha. Okay, meron daw tayong isang box, horizontal. Ngayon, dinadrag natin yan, hinihila yan. Okay? Sa gitna. Then, meron daw tayong 30 degrees. Okay, ito yung 30. Let's say, ito, yan. Then, meron tayong 50 na force. 50 Newton na force. Okay? At nahila o na-move yung ating box ng 100 cm or 100 meters. Kasi 1 kilometer. So, 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Tama ba? Okay? Then, ito yung distance natin, yung layo ng box mula nung siya ay na-move at meron tayong force na 50. Alright? Ito yan, force. So, ang given natin ngayon ay, medyo magulo, no? Ayusin ko lang. Sulat natin yung ating given. May given tayo na force na 50. Okay? 50 Newton. Meron tayong given na distance na 1,000 meters. Okay? Then, meron tayong angle na 30 degrees. Okay? So, saan may ilalagay ito? Yung isang given na yan. So, meron pa tayong isang formula for work na tinatawag natin FD cosine theta. Kapag given po ang
inclination or may degree na given, ito yung kadalasang ginagamit. So, madali lang yan. Substitute lang natin yung value niya na work is equal to 50 times 1,000 times cosine 30. Okay? Alamin natin ngayon ang ating sagot. Kunin ko lang yung calcu. Here. By the way guys, itong calcu na to, bawal na to sa board exam ha. Hindi ko nagamit to dahil hindi ko alam na bawal na pala to. Kasi nga, nag-self-review lang tayo at hindi tayo updated sa mga pagbabago sa PRC. Buti na lang may nahiraman during board exam. Okay? 50 times 1,000 times cosine 30. Ang ating sagot ay 43,301. 43,301.27 joules. Okay? So, ito po ang ating answer. Right? Kapag may given tayo na inclination, ang ating gagamitin ay ito. Kung wala naman, ito lang. Okay? Dalawang klase ang pwede natin gamitin pag magsusolve ng work. Ang W work is equal to FD. Yan, yan isa. And the other one is the FD cosine theta. Ayan ang ating gagamitin. So, bali na-solve natin kaagad ng simple, na-solve natin ng mas madali ang ating word problem ngayon. Ang aking suggestion lang para sa mga magte-take ng board exam or sa mga students natin na high school or college students, ang pagsusolve po ng mga problem or mga word problem ay medyo mahirap or sobrang hirap kapag hindi natin ina-analyze yung ating word problem. O hindi natin ina-analyze kung ano yung given. Pero kung ina-analyze muna natin lahat to, mas madali natin masasagutan ang ating problem. So, ganun lang guys. I hope nakatulong ako sa inyo. At I hope this kind of simple problem ay maging practice natin para sa mga darating na exams na ating i-take. So, by the way, this is John Paul Copones or you may call me JP. And that's it. Thank you very much. Bye-bye.